Para sa mga nandito ngayon, no, maraming salamat for giving this special time ninyo na makapakinig din, no, patungkol sa taxation. So wag po kayong mahiya kapag may mga questions po kayo na gustong i-raise later kay Shandet. No? Tingnan po natin kung may bibigay po niya yung mga sagot na kailangan po natin. And at the same time, can I ask some of you here, what is your expectation sa ating free webinar for today? Para ma-angle ni Shandet later sa mga pag-uusapan natin. Can you type, guys? What's your expectation with regards to usaping taxation for today? Sige nga, can you give me some insights? So that Shandet will be able to give us some of her insights, experience, and yung talagang ginagawa nila sa kanilang accounting services. Skating, pumasok. Guys, can you type, what is your expectation for today's free webinar? Okay. Sa ating live, meron tayo ngayong 10,000 viewers. 10,000? Bongga naman doon. Sige guys, pa-type nga po, what is your expectation for today? Sabi ni Thalia, feeling ko, ako na magpo-file quarterly without the help of my bookkeeper na. Taray! Go, Thalia, let's see. Diba? Actually, kung kaya naman talaga, no, na ikaw lang, why not? Diba? But kasi the very reason why we need to get the services of an accountant is para mas tama yung ipapasa. But then again, ako talaga, kailangan kapag mga ganitong mga bagay, mga perang usapan, kailangan very trusted or trustworthy yung makakantransact ninyo, ha? Hindi kayo basta-basta kuha ng accounting services, accounting company na kung saan-saan lang. As much as possible, these people has to be very trusted. Sabi ni Michelle, from start of taxation of online seller, mga need to file and form na need to file para alam ko kung anong needed po. Tama si Michelle. Michelle, hindi lang ikaw ang nag-iisa dyan. Ano? Maraming mga sellers ang ganyan. Meron nga ako, nakabigyan ko kayo ng konting idea, no? Meron ako nakausap kahapon or kanina lang, literal. Ang laki na ng store niya. Ang laki na ng store niya. Tapos yung in-apply niya is non-VAT. Non-VAT, guys, ha? Anong ibig sabihin ng non-VAT? Di ba yung mga below 3 million? Pero ang sales niya every month is 3 million above. Imagine that. No, even sa tax type pa lang wala na. Paano na? O anong gagawin niya? Sabi ko, hindi ko alam kung paano ka matutulungan. Sabi ko, bahala na. No, malaking penalty yan kapag hindi niya naayos yan. Imagine niyo, no? Sobrang grabe 'yon. 3 million plus ang sales niya every month. Tapos naka-non-VAT siya. Hindi ko alam kung paano yun sa kanya. Sabi ni Allen, newbie po sa pag-start ng business and I expect sa mga documents para makapag-provide and ideas for new steps. Dito ako mag-start, sabi niya. Okay, maraming salamat, Allen, for joining us today. So, ayan ha. Kailangan makipag-engage kayo later. I hope ready na ang lahat. Please type 1 if you guys are ready before I introduce our guest for today. Type 1 naman, guys. Woohoo! Type 1 naman kayo dyan para maramdaman naman ng ating guest na sa community natin masaya and at the same time, uhaw tayo sa learnings. Sa lahat ng mga nandito sa live, kay Maria Martinez, Akibar, hello. And kay Andrew, welcome po sa ating So ayan, thank you, Brent. Oh, si Brent nandito din. So maging matanong kayo, maging masuri. So before anything else, ano ba yung reason bakit ko ito ginagano? We are CLD Digitals. Our goal here sa CLD is actually to invite people who are good, no, who are expert, na talaga pinapractice yung ginagawa nila para makapagbigay sa atin ng knowledge. Okay? Kung paano natin ma-execute ang mga bagay-bagay na to. I believe na magagaling na tayong mga sellers. May kanya-kanya tayong expertise. But then again, ano kasi tayo may part kasi sa atin na hirap tayo mag-execute ngayon. So, we have created Mark D&I and some of the coaches that we are actually inviting to speak on our behalf. No, ini-invite natin sila para turuan yung mga sellers kasi hindi enough ang isang webinar para maturuan kayo. No, kailangan natin maging exposed sa mga ganitong mga bagay. So, yan ang advocacy namin sa CLD Digitals. Mag-invite ng magagaling, 'di ba? At the same time mag-speak in our behalf ni Mark D kasi hindi namin to kaya
No? Mga seller din kami at kailangan namin magbenta na magbenta. So, mag-invite na tayo ng mga magagaling. At tignan natin if they will be able to help us. Sabi ni Michelle, tama po, hirap magsimula pag walang alam. Naku, totoo yan. Pag wala tayong alam, hirap na hirap Actually, minsan nga, may alam na hirap pang mag-execute. No? Ang labanan natin sa negosyo ngayon, it's a matter of execution. It's not how what you know it's about you executing things, you taking action talaga. Okay, so that's what we are CLD Digitals, guys. Pa-like and follow ng page po namin. So without further ado, let me introduce to you the person I invited for this free webinar, Shandet Guevara. Hi Shandet, pwede ba mapakita ka naman very light, Shandet? Hala, nakakahiya. Hindi ako nakapag-ayos. Uy! Okay lang yan, that's okay. Hala! Sige na, very light lang. Ayan, hello. Hello po. Yeah, Hala, pwede na off? We are also on live, Shandeta, sa Facebook namin. And very few lang ang umaten ngayon because they're busy din. Pero we'll be giving this recording to these people. So, Jandet, ready ka na ba? The sellers are here. Most of these sellers are talaga very interested to learn about usaping taxation. So, let's give time for Q&A later, okay? So, Shandet, ready ka na? I'll give the floor to you na. Get away. Sorry, may dumaan. Uy. That's okay. Pwedeng i-off ko muna yung video. Yeah, sure. And then you can share screen na. Yeah, nakikita po ba? Yes, nakikita natin siya. Nakikita. Okay. Magandang hapon po ulit sa ating mga business owners. So tulad nga po ng sabi ni Sir Lloyd, thank you po sa pag-attend nyo kahit na sobrang busy, talagang umattend pa rin po kayo dito. So, ano po bang itatopic ko ngayon? So yung topic po natin ngayon, pag-uusapan po natin is about online seller, kung paano bakit ba kailangan mag-register sa BIR, at ano yung mga possible na taxes na babayaran. So bakit ba kailangan mag-register? So yung pinakaunang bullet dito is to use e-marketplace platform. So ito yung pinaka-highlight ng webinar natin ngayon kasi ito talaga yung kailangan kasi marami ng mga online sellers na baka hindi pa alam ano ba yung requirements para makagamit tayo ng mga platforms like Lazada, Shopee, TikTok. So yung mga ibang dahilan dito to protect business name from being used by another person. So syempre kapag nakapag-register ka na, 'di ba? Hindi na magagamit ng ibang mga magtatayong business yung pangalan mo. So parang doon pa lang unique ka na. Unique na yung name mo sa sa community. Tapos it gives you credibility. So parang syempre pag may registered ka na, parang madami nang magtitiwala na okay, hindi scam to. So mga ganon. So yung tulad nga ulit ng sabi ko kanina, yung pinakamahalaga talaga dito, bakit kailangan mag-register is yung para magamit natin yung marketplace platforms. Meron na kasing nilabas si BIR na kailangan na mag-register ng mga online sellers sa BIR para magamit yung mga Lazada, mga Shopee. Kasi kapag hindi nakapag-register, wala, hindi kayo papayagan na na gamitin yung mga Lazada. So, sayang naman, di ba? Kasi yun nga yung online seller, sa mga marketplaces kayo kumikita, di ba? So, tulad nga ng sabi ko, ano ba yung obligation ng online seller? So, kailangan mag-register muna sa BIR. So, bago mag-register sa BIR, kailangan munang mag-register sa DTI. Yung i-register lang naman sa DTI, yung trade name lang, yung magiging pangalan lang. Tapos after nun, kailangan nang mag-register sa BIR. Pag hindi kasi nag-register sa BIR after 30 days, may penalty yon like 1K, ganun, to 20K yung pinakamalaki. Umabot ng 20K? Kunyari, nag-DTI ka tapos wala agad COR? Pag nag-DTI ka, tapos hindi mo siya na-process sa BIR within 30 days, 1K to 20K. Wow, pero yun lang yung range. Pero hindi naman lahat na 20K agad. So, okay. Depende pa rin sa magiging ni BIR. Okay. Assessment.
So after nating pag secure na tayo ng registration, yun na yung ibibigay natin sa sa Lazada. Kasama na dun yung sworn declaration. Ano ba yung sworn declaration? So yung sworn declaration, fill upan mo dun kung ano yung estimate mo, lalagpas ka ba ng 500,000 pataas yung kita mo sa isang taon or hindi. Kasi dun magbabase kung itatax tayo. So kapag magpapasa na kayo ng Certificate of Registration sa BIR, kasama yung sworn declaration. So, dalawa yung kailangan na ipasa para magamit yung e-marketplace platforms. Yung So, sworn syempre, declaration, Shandet, anong naka-indicate doon sa sworn declaration? so ang ilalagay lang doon kung ano yung pangalan ng business mo, kung ano yung TIN number mo, tas may i-check ka lang doon kung sa tingin mo lalagpas ka ba ng 500,000 pataas. Okay. Kung lalagpas ba ng 500,000 yung yung kita mo sa isang taon, yung estimate mo, i-check mo lang yon. Tapos, kung hindi naman, may isa pang pagpipilian na below 500,000, i-check mo lang yon. Tapos, Paano, kailangan, katulad yung nangyari nga doon sa sa friend ko na na ang chinek niya below daw 500 pero totoo lang per month niya sobrang laki na. dapat maggawa ulit siya ng sworn declaration na i-inform niya na lumagpas na pala siya sa 500,000. Tapos Ah, kailangan niyang receive yon sa BIR para ibigay niya ulit doon sa e-marketplace. thank you. All right. So kapag nag-register na sa BIR, syempre may mga kalakip na yun na obligation talaga na hindi na natin may iwasan yun. Batas na yun dito sa Pilipinas na kailangan nating magbayad ng taxes. Yung mga babayaran na taxes, mamaya pag-uusapan natin yan. So, may mga questions na, paano kung matagal na ako sa Lazada? Ang tagal-tagal ko na sa Lazada, hindi naman ako hininga ng ganyan. Yun nga, may nilabas nga si BIR na about sa Revenue Regulations number 16/2023 na yung mga existing na unregistered sellers ng mga e-marketplace kailangan pa rin talaga mag-register sa BIR. Kasi isa nga yan sa mga requirements ng Lazada, ng Shopee, ng TikTok para magamit yung platform, yung nila, yung platform nila, yung facility nila. So kailangan pa rin talaga na mag-register kahit matagal ka na sa Lazada. Actually, kanina tinry kong mag-open sa Shopee, tapos tinry ko na mag-start selling. So, meron na talaga dun yung yung Required fill na upan eh. mo. Oo, Required na. una yun, unang-una. Fill upan mo na talaga na yung registered name mo, ano yung TIN number mo. So, wala na talagang kawala. So, hindi mo siya magagamit kung hindi ka nakapag-register. Tama din. Mm-hmm. So ano ba yung na yan, revenue regulations? Ito yung mga yung mga taxes na kalakip dun sa mga sa pag nag-file na ng BIR Certificate of Registration. Isa na dito yung magwi-withheld na ng tax. So ito na may withholding tax na. Ito yung sinasabi ko kanina na pag 500,000 pataas yung kailangan mag-send ng sworn declaration, kailangan magbigay sa Lazada. So doon kasi malalaman kung i-withhold ba kayo o hindi. So yung ano ba yung withholding na yan? So yung mga i-remit sa inyo ni Lazada na 'di ba kunyari nagbenta kayo. Syempre ang unang magkukuha ng bayad is yung Lazada tsaka nila i-remit sa inyo. Bali yung i-remit sa inyo is babawasan na nila ng 1% if lumagpas nga sa 500,000. Kaya kailangan magbigay kayo kay Lazada ng sworn declaration na kunyari kung lumagpas nga ng 500,000, doon lang kayo itatax. Pag hindi kayo lumagpas, magbibigay pa rin kayo ng sworn declaration para hindi kayo itax. Kasi pag hindi kayo nagbigay sa kanila ng ganon, ng sworn declaration, lumagpas man ng 500,000 o hindi yung nyo, itatax pa rin kayo. Kaya Oh, mas that's maganda, why. kaya, Okay. kaya kailangan talaga na kapag nagbigay kayo ng Certificate of Registration, may kasama na yan na sworn declaration. Kasi Okay. doon nila malalaman kung babawasan ba nila yung i-remit sa inyo eh.
So kapag hindi kayo nagbigay ng gano'n, tas hindi pala kayo lumagpas ng 500,000, sayang naman yung nabawas sa inyo kasi Oo. ibabawas na agad yun ni Lazada. Truth. Sabi dito, Shandet, letter Ah, po ba ito, sabi ni Michelle? Yung parang ano, sworn? sample? Apo. Wait lang po. Paano ba Yan, 'to? galing naman ni Shandet. Okay, para Meron ako makapal na-search yan. kanina. Okay, Okay. wait lang. Yan. Wait lang guys ha. Go. Para mas makita nila. Because the sellers here, I know nakasali na yan sila ng napakadaming mga taxation webinars. Pero hindi pa din. Ako personally, sa 1 to 10, parang wala pa sa kalahati pa din talaga. Alam niyo yun, yung ganun level. That's why, Mm. ano talaga to, kailangan pa ulit-ulit. Tsaka bago pa lang din kasi 'to na-release na BIR yung mga taxes sa online seller, parang 2023 lang nila in-issue, gano'n eh. Yes. Pakita natin sa kanila yung ano. Sabi ni Ayan. Brent dito while you're looking, need ba magpasa talaga ng SWOR declaration? Yes sir, kailangan Tama talaga kasi eh. Oo. 'pag hindi kayo nagbigay, mababawasan yung ire-remit sa inyo na pera. Pero question lang, yung sa sworn, yun yung wini-withhold nila, di ba? I mean, Opo pag sir. di ka nagpasa ng sworn, i-withhold nila yung tax, ganun. Opo, 'pag Ah, hindi talaga kayo kasi dito po sa sworn, ito po kung makikita niyo po, meron ditong ito pagpipilian, do not exceed Ay, hindi pa 500,000. nakalabas, Det. Hindi pa siya Hindi nakalabas. pa? OMG. Sige, ano mo How lang can siya. I? How can I? Stop share and then share ka ulit tapos may kita mo doon yung part. Okay. Sorry na, Per. It's okay. Yan po, nakikita na? Yan, nakikita na natin. Yan. Ito, makikita nyo dito, may checkan kayo kung hindi nag-exceed sa 500,000 or kung nag-exceed. Ganito yung itsura niya. Okay. Kasama na pala yan. Yan. Tapos kailangan tong ipa-receive sa BIR. At para ito yung ibibigay nyo dun sa mga Lazada, sa Shopee. Okay. Kasi Sabi pag ni Michelle, saan daw kukuha ng sworn? Saan manggagaling yan? downloadable po ito, sir. Annex A. Okay. Ito po, oh. Sige, Or pwede, pa-copy nga ako dito tapos pa-paste dito sa chat box. sige po. Sabihin sa atin talaga yan, Michelle, ikaw magre-release niya. Wait lang. Sabi ni Rosemary Angeles, with COR pero wala po akong sworn declaration. Kailangan to. Sayang ang ibabawas kung hindi lumagpas sa 500,000 ang Yes. kinita. Kaya yung mga bagong sellers din namin, nire-require namin yun. Tapos pag ayaw pa rin, talagang kami na nag-process. Kasi kailangan din pasama talaga yan eh. Okay. Ayan, na yan. Hold on, ipipaste ni Hanapin ko muna yung Wait lang guys ha. Kasi yung picture kanina may tatak ng BIR eh. Dapat yung Oo. wala muna. Naglolo ko yata yung ng BIR. So while waiting, sabi ni Rosemary, so need mag-update sa BIR para sa sworn? Kaya pa ba? Ma-update? Shandet? Pwede pa po Kaya pa. magpa-receive sa BIR. so, sa ano siya? Sa BIR siya, hindi siya i-upload sa platform. Ipapa-receive po muna siya Passive sa pa eh. May ano pa yun. papa-receive muna sa BIR yung sworn declaration. Tapos pag natatakan na po ng receive, yun po yung ibibigay sa mga Platform. e-marketplace. Yes. Pag pasa sa e-marketplace, mababalik pa yung mga withheld nila. Sorry, Brent? I mean, pag nagpasa, kunwari, kinumply namin yung sworn, mababalik pa yung mga withheld nilang tax. Ako, Or good hindi. question, Shandet.
may babalik pa daw, retro yung mga nabawas na. Ay, Or hindi from na the po. time na from the time na Hindi na, hindi na po. Na-remit na po kasi eh. Okay. okay. So mamahabol mo pala yung mga proceeding Opo. transactions. Opo. Pero yung sa sworn is sa withholding lang yun, di ba? Like, Opo. let's say, sa mga, hindi naman maapektuhan yung mga, let's say, yung sa mga quarterly income tax return, Hindi naman po. hindi For naman withholding lang po ito. withholding lang. Para hindi mabawas. Sabi ni Rosemary, register na din po sa e-marketplace sa Touch DTI NCR. Need pa din po mag-sworn. Sabi ni Opo. need Need pa pa din. rin po talaga. Isa po yun sa mga requirements. Kasi tulad nga po ng sabi ko kanina, kung hindi po kayo makakapag-send ng ganun, patuloy pong mawi-withholdan yung ire-remit po sa inyo. Sayang naman po. Hindi na po natin baka mahirapan na po tayong mabalik yung nabigay na withholding kasi nga na-remit na po. Det, ano tong ino-open mo, BIR? Wala pa siyang Opo lumalabas. nga, ayaw nga po pwedeng i-attach na lang po mamaya. Okay lang, sige. Nagloloko ata yung BIR. Sige, it's okay. Nako, hindi lang yan ngayon. Ay! Uy! Uy! Oo nga. Grabe. It's okay. Let's continue that. That's okay. Later, balikan na lang natin. Oo. Share ka ulit, papunta doon sa may mo, kanina. Okay. So ito po, itong PowerPoint na to, ito lang po yung sinabi ko kanina na kailangan nga pong mag-send ng kailangan magpa-receive sa BIR ng sworn declaration para ibibigay po natin yun sa mga e-marketplace para doon po malalaman kung withholdan ba or hindi. Yun nga. Parang ikaw yata pinakabata, deaf na. Ilang taon na ikaw, be? 28! 28? Kala ko naman, bata ka pa. Maliit kasi maliliit yung yung mga year 1996. Uy. Alright, sabi ni Pinky Paula, nag-register ng 3% non-VAT. Paano po pag na-reach ang 3 million? Ano po ang gagawin? So, kailangan na pong pumunta sa BIR para ma-update yung Update. COR kasi kailangan na siyang mapalitan from non-VAT to VAT. Ano to, Det? Pwedeng magantay ka pa ng sunod na quarter or ASAP ito pag na-hit mo talaga? ASAP daw. ASAP. Opo. Para Opo. Yun na, Pinky. ASAP. Alright, sige, let's continue, Det. Ay, tsaka po pala doon kasi sa mga VAT register, syempre kailangan na din pong maiba yung resibo kasi yung non-VAT Oo. sa resibo po, 'di ba, nakalagay non-VAT registered. So syempre kailangan na din pong mapalitan yung mga Ayan. resibo. So yun yung isa sa mga tax na na kapag sa online seller. Ito pa yung mga iba pang forms na yung mga tax na kailangan bayaran. Pero hindi po lahat ito applicable sa lahat kasi depende pa rin po yan sa income ng ng business. So itong 2551Q quarterly percentage tax, kapag hindi lang magpasa 3 million yung income mo sa isang taon, ito yung gagamitin na na form. So ito yung itatax lang sa iyo. Tapos naman yung yung 1701 quarterly income tax return. Ito naman yung kapag ito yung income tax. So itatax yung mga net income, yung income ay yung sales mo tapos ibabawas yung mga expenses. So yun yung itatax. Tapos yung 1701, ito yung annual. Same lang naman sila, yung isa kasi quarter. Tapos itong 1701, pang-annual siya. Tapos yung 2550Q, ito kapag VAT, ito yung 3 million pataas na yung income mo sa isang taon. Ito na yung ipa-file. So dito nakalagay yung mga deadline sa gilid. Tapos yung 2550M, ito naman, monthly value-added tax. So, pares lang sila nasa taas. Ang pinagkaiba lang, yung isa kasi quarterly, tas yung isa monthly.
That? Tapos po, Hmm. itong 0619, sorry po. Ito yung mga example nung mga nagpa-file ng 0619E. Ito yung mga example yung mga nagre-renta. So, ito yung mga kailangan nilang i-file na tax. So, iba-iba po yan. So, hindi yan yung pare-parehas sa lahat kasi nga iba-iba yung income nyo. Pwedeng yung isa kasi nagre-rent rent yung pinagkakakitaan niya. Tapos yung isa, yan, online seller. So, iba-iba po to. Pero ito yung madalas na forms na ginagamit po. May tanong dito si Pinky. Pag gusto po palitan ng name ng shop, ano po ang dapat gawin? Wait lang po ha. So, pag kailangan, pag gusto nyo pong palitan yung name, papa-update lang po yung COR. Mag-fill up lang po ng 1901 na form. Okay. Yun po. So, kaya naman pala, Pinky. In terms of profit, ano ang difference ng 3% from 8%, sabi ni Brent? Okay, wait lang po. Tatawagin ko lang po yung kasama ko pong isa, si John Deza. All a friend na tayo. Yes! All a Uy, friend. hindi nyo naman Goy. Go, ito po siya. Yung difference po nung sa 8% tsaka 3%. Yung sa 3% po kasi, yun yung mga sole proprietor lang na hindi naman siya mixed income. Okay. Yung sa 8% po kasi, yun yung meron pa siyang isang income like compensation or nagpa-practice siya ng profession. Tsaka meron din siyang isang business pa. Ayun, parang pagsasamahin na lang yun, imi-mix income po siya. Tapos yung magiging taxable income niya, yun na po yung tataksan ng income. Ayun na po yung parang tax niya. I-multiply lang po siya sa 8%. So, Hindi so na ang po So, ang ibig mo sabihin, pag mixed income ka, required ka sa 8%, hindi na pwede 3%. hindi naman po siya as in required. Nasa choice nyo rin po siya kung saan kayo mas makakatipid sa tax. Kasi kung hindi kayo kung alam nyo mas mababa yung tax nyo kapag naghiwalay yung filing, edi doon tayo sa mas mababang tax. Mas favorable sa atin. Pwede, Kung mas Pwede- mababa, po, Michelle, may tanong ka, Michelle? Katral? yes, sir. Sige, let's go. Yes. Paano po? Kunwari ako, meron akong services na iba. As in, may clinic ako, pero nag-open ako ng online store. Paano po yung tax niya? Thank you, Michelle. kung ano po yung nakalagay po siya sa COR, kung ano po yung nakalagay po kasi sa COR yung dapat i-file. Ngayon, kung choice nyo po kung gusto nyo maging 8% or 3% yung tax nyo, ipapa-update po pa yan kasi sa BIR. So, in short po, another COR, yung online store. Dapat po. So, paano po yung mag-combine ako ng tax payment? Ganun ba? Kapag nakapag-decide na po kayo na i-combine, i-advise lang po siya sa BIR na yun na po yung tax niyo. Kung 8% yun na po siya or hindi. So, pwede naman pong hiwalay siya. Iba yung tax ko sa services, iba yung tax ko sa online. Opo. Online Pwede. selling. Opo. Pwede Kasi naman. doon ako actually naguguluhan kung paano ba talaga yung Oo nga. Parang nakadepende magiging mo rin sa tax atin, ko. Michelle. Kung anong ano mo. Pero parang mas magandang separate mo na lang kaysa i-mix mo. Opo, kasi ako meron akong dental clinic, pero nag-online ako. Ngayon hindi ko ma-decide kung yung online store ko is paano ko i-register, kung yung tax ba na binabayaran ko sa services ko as dentist is i-combine ko siya sa online selling ko. Kaya hindi ko ma-decide. Kasi hindi ko alam paano ko siya
paano ko siya ipafile? Kung okay lang ba na separate yung online selling at saka yung sa services? Or kailangan mag-combine siya? Consolidated siya? Parang gano'n. Hindi naman po siya okay. Sige, go, Dessa. Hindi naman po siya as required na imimix mo na po yung income nyo eh. Kasi kung hindi po siya basta-basta mag-mix, i-apply po pa siya sa BIR na mag-mix income po kayo. As- Kapag nag-issue sila ng separate COR, yun po, separate po talaga yung filing. So, Separate. okay lang po na magkahiwalay. Opo. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Michelle, sa question. Ayan na, Thank you dumadami po, na sir. sila. Sabi ni Rosemary. Pero sa COR po sa BIR, isa na lang po yung naka-itemize po. Online shop and yung other business. Parang, yun sinabi na kanina ni Dessa. Sabi ni Allen, how about po kapag 2 or more yung business owner sa isang business na yon? Ano po ang mga gagawin po doon para hindi magka-conflict? Kapag may 2 or more business owner. Dessa. There. Ano na po siya eh. Hindi na siya sole. Bali, Corporation. corporation. Ibang ano na po siya, sa SEC na po siya Oh, kukuha ng registration po muna. okay. Thank you, Det. Ayan, Alan, ha? No daw, sa SEC na, hindi na DTI. If I may answer po, if 8%, sabi ni Minda, if 8% ang na-elect at the beg of the year, at the end of the year, i-multiply po yan sa net sales. No need to pay business tax na subject sa 3%. Yun po. Thank you, Minda. Okay. Thank you, guys. Thank you for your questions and information that you're giving to your kapwa sellers, ano? Okay, True. Dessa and Det, let's go. Take it away, guys. So ano po bang mangyayari kapag hindi nag-register at hindi nagbayad ng tax? Siyempre, penalty. Nakakasad, penalty. Yun talagang mangyayari. Kasi sa BAR po, pag kunyari hindi ka pa registered, tapos may time po kasi sa BAR na nag-iikot-ikot po sila kung saan-saang lugar, tapos i-check po nila kung registered ka na, kung kumpleto ba yung mga documents mo. So kapag nasaktuhan na napuntahan yung yung pwesto mo, ganyan, bibigyan ka nila ng ng parang yun nga ng papel na na may penalty ka, may kailangan kang bayaran kasi nalaman nila hindi ka pa pala registered. So mahirap naman pag gano'n yung magbabayad-bayad tayo ng penalty. So mas maganda pa rin talaga na sumunod na lang tayo sa batas. Wait, sorry. Yung medyo hindi ko pa rin nag-gets yung 3% and 8%. Okay. Sabi Ano po? kasi nila, pag 8%, parang wala ng quarterly in ITR ba yun? Ano, Brent? Meron pa rin po. Ang mawawala lang po dun is yung percentage tax na 3%. Which is magiging 8% na. Ganun. Opo, magiging 8% na po siya na ang ipa-file niya lang po is 1701Q. Hindi, wala na pong 2551Q. So pag 8%, may quarterly VAT no, hindi pala. Quarterly income tax return pa. Opo. So anong benefit ng isa? Kung hindi mas okay 3% kasi mas maliit tax mo dun. Depende po kasi yan sa business nyo eh. Kung less hassle po talaga, kung yung 8, magmi-mix income po kayo, 8%. Kasi hindi na kayo mag-aano ng percentage tax. Pero yun nga po, baka kung malaki naman yung income, kung saan po tayo mas makakababa ng tax, yun po yung Wait lang. Pag sa 3%, may percentage tax ka? Opo. Paano yung nag-work? Po. Paano yung nag-work? Basta po hindi po lumagpas sa 3 million yung kita mo po sa isang taon, yun po yung tax po. Yung percentage tax, 3% po.
So, pag sole prop ka lang, mas okay 3%. Kapag po, yun nga po, pag yung hindi kayo lumagpas ng 3 million gross income sa isang taon, yun po yung 3% na babayaran po, percentage tax. Once na nag-exceed na po kayo sa 3 million, automatic po VAT na po yun. Hindi na po kayo applicable sa 8%. Pero pag 8%, di ba percentage tax pa rin yun? Kasi Hindi po. anong difference niya? Medyo hindi ko pa rin naintindihan. Pag mimixin po kasi yung ano ba? Instead of magbabayad ka ng percentage tax na 3% and income tax na depende kung magkano yung na-compute, kung magmi-mix income ka ng 8%, bale, wala nang percentage tax na babayaran. Tsaka income tax na lang na 8% ng taxable income. Yun na lang po ang pinaka babayaran nyo. Wala nang iba. Wala nang percentage tax. So sa dulo na siya. Okay. Income Opo. tax. Annual income tax. Okay. Opo. Usually po, pagka sa annual, dun na lang po siya mag-accumulate din po kasi yung income. Kaya dun lang po magkakaroon ng payable. Kapag ka quarterly lang po, bibihira lang po yung may babayaran. Oh, thank you, Dessa. Thank you, Det. Okay, Ha? medyo Mga naintindihan bata. ko na. Kasi Alright. yung ibig mo sabihin, pag 3% kasi, percentage tax siya. Tapos sa annual income, may babayaran ka pa. Di ba? Parang ganun. Opo. Magkaiba po yung kasi. Okay, gets ko na. Alright. Take it away, Det. And Wala na po bang mga questions? ano yan? Ba't ang daming kamay? Kasi parang, baka, uy, na-stress ako. Ang daming mga pinagsasabihan. Ano ba yan? Mga ganun, nakaka-stress. Nakaka-stress talaga kasi, syempre, parang kailan lang naman na nalagyan ng mga tax yung mga online seller. So, pwede naman po tayong maging stress-free. Andito naman po kami para tumulong sa inyo. So, kung hindi po kayo registered, tas need nyo po ng magre-register, pwede naman po kami yung mag-register, no? Tas Wow. kung nalilito po kayo dun sa mga tax, pwede nyo naman po ding ipa-file yun kasi mas okay din po na dun sa mga talagang kumbaga experience na tayo hihingi ng tulong pagdating sa mga tax. Kasi iba-iba po talaga yung mga tax na fina-file eh. So, yan. Kung may mga questions po kayo na kailangan nyo po ng ng mga parang need nyo po mag-file ng tax, ganyan, ay magpa-file ng tax kasi nalilito po kayo, pwede nyo naman po kaming tawagan. Pero Yeah. kung it's up to you pa rin po kasi hindi naman po naman kami pipilit dito na uy, mag-ano na kayo sa amin. Hindi naman po. Sabi ko nga sabihin nyo, kanina, Det and Deza, very important ng trustworthiness and kung trusted talaga ang mga kasi madami na akong mga friends sa mga business owners na medyo nagpapasaway ang mga accountant din. Nakakala na file na, late pa lang, ganyan and all that. No? So, very important. Sa inyo, Det, what's your value proposition sa mga sellers na narito ngayon at mga pa ng recording na to? Anong makukomit nyo sa kanila? Siyempre tutulungan namin sila kung saan ba sila mas mas makakababa. Hindi naman yung in a way na magta-tax evasion kinemeros, no? Hindi naman po ganun. Baka sabihin nyo, ay, dito tayo kasi baka tulungan tayo. Hindi naman. So, parang pipili tayo ng ano ba yung mga forms tulad nga na sinabi ni Dessa kanina, kung saan ba tayo mas makakababa, dun ba sa 3% o sa 8%. Yes. So, parang siyempre, i-compute natin, tapos titingnan natin kung saan ba yung mas mababa yung magiging tax nyo. Hindi yung dahil sa, tax evasion. Masama yun, huy! Hindi naman, Def and Deza. Of course, hindi naman sa gusto ng mga sellers mag-tax evade. Pero the point here is this, na parang, of course, kayo as an accountant and their partner, you really have to help the sellers kung paano nila mapapababa ang tax nila. Kasi
syempre ang margin nila magkano na lang yan, be. Tapos Mm. okay naman na maging sobrang tama sa pagpasa sa BIR, pero hindi pa rin natin isa-set aside na as a service provider, you really have to identify ways to help them. Opo. Marami dyan, DESA and DET. Walang mga resibo ang supplier. Ay. Oh. Paano gagawin doon? Siyempre, as an accountant, kailangan magawan nyo sila ng paraan kung paano yun, anong pwedeng gawin. Oo. Diba? May, Siyempre, may mga... Hoy! Uy! Diba? Pangalawa, DESA and DET. Ang karamihan ng mga sellers, hindi rin maalam even with the fact na marami ng mga learning session. Pero hindi pa din balanse. Kahit na na-export namin yung report, tapos kung ano, kahit pinipilit namin intindihin, pero hindi pa nagka-balanse. Ayaw ko ba? Kaya ang magiging role nyo, kung kayo ay kukunin ng mga sellers na ito, kailangan talaga matulungan nyo sila with the process itself, kung paano talaga siya binabalanse, pagka-export, ano makikita doon sa seller center. I know hindi kayo naging seller yourselves, guys. Hindi rin kayo nakapagbenta sa mga platform, pero it will be your responsibility to really have them understand the flow, the time na deliver, time na na-remit sa kanila yung pera, ganyan. Kasi nakakapagtakatan talaga kahit may withholding tax. Parang ako personally, tinitingnan namin ngayon yung sa finance namin, parang hindi siya, bukod sa hindi balanse, hindi namin alam kung saan ang galing yung part. So, you have to make us understand kapag kinuha nila kayo, okay? True. Ano to? DET and DESA, ang role nyo ba as service provider, turuan din sila kahit paano mabigyan nyo sila ng idea, o talagang full service, kami nang bahala end-to-end, wala na kayong isipin, magbabayad na lang kayo, ganun ba? Oh, pwede naman po yun. Pero kung may mga question po sila, syempre explain pa rin po namin sa kanila. Pero kung gusto po nila na parang hindi na po mag-isip-isip ng kung ano-ano, kami na po yung bahala dun sa kung paano mag-file sila, ganyan Very po. good, Deth. Very good. All right. Ayan may nagtatanong na, sabi ni Michelle, and then ni ni iPhone. Ay, si si iPhone muna. Naka-POS system na din po ba kayo, sabi? May alam na po ba kayong POS system para mas automated? Kasi ang hirap yung mga itemize, isa-isa doon sa Deth and Deza? Anong POS po ba yung kailangan? Anong gusto niyo pong malaman tungkol sa POS? Actually, yan din yung isa sa mga pain points ng mga sellers ngayon. Sobrang dami nilang nilalagay sa book of accounts, even sa resibo. That's malo literal. So, I mean, in ways of automating it, can you also recommend a system for it? Or sa ngayon wala pa? Wala pa po. It's Kasi okay. po sa BIR po ang mag-aano din kung magpi-POS po. Okay, sige. Soon siguro. Pero sa ngayon, iPhone wala pa yan. Sabi ni Michelle Catral, magkano ang retainer fee po ninyo? Basta guys, kaya ako din sila hinayaan na magsalita sa inyo because they're super mura. And they're very easy to talk to. As in talaga. Kaya sabi ko, sige nga magsalita na kayo sa community namin. No? Very smooth lang sila makipag-transact, and I do believe na trustworthy itong mga tao. Kaya nga sabi ko nga kanina, very important sa accountant na makukuha ninyo, kailangan kilala-kilala, di ba? Para kahit paano magkaroon tayo ng konting denominator kung sino yung ikukolatan. Alright? So, ayun. Do you guys have any question pa for Deth and Deza? So, paano kanila kayo makakontakt? Cellphone number lang? Baka pwede nyo naman makita yung mga Facebook account nyo. Ito po yung cellphone number. Cellphone Nandito po. Walang Facebook. Yung Facebook po, yan po, John Deza Galo din po. Pakita mo na din, share screen nyo na para mas maano ninyo. Share screen nyo yung Facebook para makita nila din. Kasi alam, Okay po. Wait lang po. kahit unique ang pangalan mo, Deza, I know. Kailangan makita pa rin nila yan. Kasi ang unique ng pangalan ni Deza. Yeah. Tsaka para legit naman, baka sabihin scam kami. Hoy! Oo, ganyan talaga, kailangan ng legitimacy din talaga. And kaya ako ini-invite yung mga tao katulad ninyo, Deza, na makapagsalita sa community because
ano nyo to, it's your way para mas sabi nyo, malaman ng mga isa-serve ninyo that you guys are credible enough for the position. So, hindi pa naka-share screen ba, be? Okay, wait lang po. Open ko lang po. Michelle, ano mo na lang. So, the process, if you guys are interested with their services, you can message them via their Facebook Messenger or cell phone number. No? Kasi yung nakita ko itong mga bata pa kasi sila eh. And I like how they are doing it. So, I highly recommend these people. Nakikita po ba? Yes, yan na. O, pak. Masyado na. Opa. Sino ka dyan? Jan Deza Galo. Okay, guys? Yes. Paano na lang po, pa-add po si Deza and pa-message po siya if you guys are interested. And ako kasi ini-endorse ko sila, so I believe in their services na hindi naman natin kailangan kumuha ng isang malaking accounting firm to help us. We need people who has the heart to help us with our store. Yung tipong parang kaibigan lang, parang ganon. Deza, ano naman to? Kaya nyo naman silang i-meet kapag sobrang laki na nila. Hindi nyo naman sila iiwan sa ere. Yes naman po. Alright. So sabi dito ni Allen, thank you po. God bless sa pag-guide po, sabi ni Michelle Chu. So, Thank you din po. hindi po mga opportunity sa tama yan. Kasi ano ngayon usapang pera ito. Yung tipong parang may mga accountant akong kilala na sige lang service ng service. Pero sa totoo lang, kung hindi naman nila tinutulungan yung mga sellers na tulungan sila, medyo mapababa yung nila, tax nila. Alam ko may mga ways di ba? Oh. And the sellers don't want naman to make daya. But then again, kailangan ma-identify niyo yung best possible way for them. Opo. Ay, nako. Kaya, highly recommended, Jan Deza Galo, and then Shandet. Ikaw, Shandet, paano ka nila mahanap? Si Deza na lang? Si Desa na lang po muna. Okay. Para So, again, hindi guys, po... thank you, Deza, and Det, maraming salamat for this opportunity that you're giving us. This is a recorded video. I'll also share the file to you. And for the sellers who are here, Opo. I highly recommend Deza and Det for this service. Sana hindi ito ang first and last. Sana magsalita pa kayo ulit sa mga susunod na mga linggo, ha? True. Kasi Okay may mga po. sellers na hindi pa nakasama dito. And then, Opo. ayun, and welcome sa community po namin. Thank you po. Thank you sa join nyo po sa webinar. Thank you po. Okay, so message na lang sa Deza, guys. Maraming pong salamat. Again, we are CL The Digitals. My mission here is to give educational content and free webinars sa ating mga sellers. So, pa-follow na lang po ng page natin para mas updated po kayo sa mga mangyayari. Again, my name is Lloyd and we love you, sellers. Bye-bye, guys. Bye. Bye. Bye.